Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang tinaguriang Generations Movie Queen na si Bea Alonzo. Malalaman nyo rin dito ang kanyang biography or lifestyle, ang madamdaming kwento ng kanyang buhay, bakit hindi na niya tinangkang hanapin pa ang kanyang biological father, sinong tao kaya ang itinuturing niyang blessing o glue ng kanilang pamilya, ang kanyang mga naging karelasyon at ang nagpapatibok ng kanyang puso ngayon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang net worth ngayon. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga negosyo, ang house tour ng kanyang 3-story house sa Quezon City, ang farm tour ng kanyang napakalawak na farm sa Zambales, ang apartment tour ng kanyang 2-bedroom apartment sa Spain, ang condo tour ng kanyang Japandi-style condo sa Quezon City, at ang kanyang mga mamahaling mga sasakyan. Ang tanong, bilyonarya na ba siya? Ang isang actress, model at businesswoman na si Bea Alonzo ay may tunay na pangalan na Philbert Angeli Ranollo Fagestrom. Siya ay ipinanganak noong October 17, 1987 sa Cainta, Rizal. Siya ay half British at half Filipino kasi ang kanyang ama na si Philip Fagestrom ay isang British, habang ang kanyang ina naman na si Mary Ann Ranollo ay isang Filipino. Ngunit naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang, kaya wala siyang maalala sa kanyang ama, maging ang itsura at pagkakakilanlan nito ay hindi niya alam. Sa isang panayam, ibinahagi ng actress na hindi na niya tinangkang hanapin pa ang kanyang biological father. Ayon kay Bea, nagsimula ang kanyang curiosity noong 2010 nang makilala ng kanyang kaibigang si Angelica Panganiban ang sariling ama. Bilang magkaibigan, isa siya sa mga unang pinagsabihan nito at aminado siyang nainggit siya dahil pakiramdam niya ay makakarelate siya sa ganitong karanasan. Dahil dito, sinubukan din niyang hanapin ang kanyang ama. May mga pagkakataong may pinaghinalaan siya ngunit kalaunan ay napatunayang hindi pala iyon ang tamang tao. Sa kagustuhan niyang malaman ang katotohanan, nagpasya siyang tanungin na lamang ang kanyang ina. Sa isang pagkakataon, pabirong ikinuwento ni Bea na noong Pasko ay nilasing pa niya ang kanyang ina na hindi naman umiinom para makakuha ng impormasyon. Ngunit nagulat siya sa naging reaksyon ng kanyang ina. Sa halip na simpleng sagot, nakita niya ang matinding emosyon at sakit na dala nito. Doon niya napagtanto na maaaring may malalim na pinanggagalingang trauma ang nakaraan ng kanyang ina. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding guilt sa kanyang ginawa. Sa puntong iyon, nagkaroon siya ng realization. Napagtanto niya na hindi niya kailangang makilala pa ang kanyang tunay na ama dahil buo na siya bilang isang tao. Para sa kanya, ang pagmamahal na ibinibigay ng kanyang ina ay higit pa sa sapat, tila higit pa sa kayang ibibigay ng dalawang magulang. At kalaunan, muling nag-asawa ang kanyang ina kay Amado Carlos. Sa kabila nito, hindi niya tinatawag na tito or dad ang kanyang stepfather. Sa halip, Dondon lamang ang tawag niya rito, isang nakasanayan na niyang itawag mula pa noon. Ayon sa kanya, medyo naging awkward na baguhin pa ito dahil matagal na niyang kinagisnan ang pagtawag ng Dondon. Ngunit sa kabila ng simpleng tawag na iyon, malinaw na naroon pa rin ang respeto at pagmamahal niya para sa kanyang stepfather. Sabi ng actress, madalas ay nagkakaroon ng maling akala ang iba dahil Dondon lamang ang tawag niya rito at iniisip ng marami na hindi sila close, ngunit hindi ito totoo. Sa katunayan, noong nagsisimula pa lamang mag-date ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na si Dondon, aminado siyang hindi niya ito gusto noon. Hindi naman dahil may mali sa lalaki, kundi dahil ayaw lang niyang magkaroon ng bagong karelasyon ang kanyang ina. Dahil dito, may mga pagkakataong hindi niya ito pinapansin at ayaw rin niyang tawagin itong tito or dad. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang kanyang pananaw. Napatunayan niya na si Dondon ay isa sa pinakamalaking blessing o biyayang dumating sa kanilang pamilya at inilarawan niya ito bilang glue na nagdudugtong at nagpapatibay sa kanilang samahan. Ang taong tahimik ngunit matibay na nagbubuklod sa kanilang lahat. Siya ay may nakababatang kapatid sa side ng kanyang ina na si James Carlos na kilala bilang isang chef. Ang kanyang kapatid na si James ay masaya na ring may sariling pamilya. Siya ay kasal kay Talia Agbayani
Agbayani na anak ng kilalang komedyanteng si Bayani Agbayani. Bunga ng kanilang pagsasama, nabiyayaan si James at Talia ng 2 anak na sina Santi at Luca. Dahil dito, isa na rin siyang proud na tita na labis na nagmamahal sa kanyang mga pamangkin at masayang nakikita ang patuloy na paglaki ng kanilang pamilya. Alam niyo ba mga Meg, gaya ng marami nagmula sa mahirap na pamilya si Bea kung saan nanghihiram lang siya noon ng damit sa kapitbahay para may magamit sa kanyang trabaho. Siya rin ang nagbibitbit ng kanyang mga gamit kapag may trabaho at nakikiangkas lang dahil wala pa siyang sasakyan noon. Dahil sa kanyang pagpupursige, nakamit ni Bea ang tagumpay bilang isa sa mga pinakasikat na artista ngayon. Gayunpaman, may mga bagay siyang kinailangan niyang isakripisyo tulad ng kanyang pag-aaral na isa sa kanyang mga insecurities. Kilala ang actress sa pagiging sobrang organisado, tila ba may natural siyang hilig sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Aminado rin siyang siya ay claustrophobic o may takot sa masisikip na lugar. Gustong-gusto niya ang mga flight na tumatagal ng 19 hanggang 24 hours dahil para sa kanya ito na ang perfect time para makapag-relax. Mahilig siya manood ng mga pelikula, magbasa ng kanyang mga paboritong libro at mahilig mag-travel. Pagdating naman sa kanyang vlogs, hands-on siya dahil siya mismo ang gumagawa ng sarili niyang make-up. Sa usaping pagkain naman, may kakaiba siyang preference kung saan hindi niya gusto ang luya. Hindi rin niya trip ang kombinasyon ng suka at luya, kaya't ayaw na ayaw niya ng paksiw dahil nasusuka siya sa amoy nito. Gayunpaman, gusto naman niya ang tinola at arroz caldo, pero sinisiguro niyang tinatanggal ang luya sa mga ito. Ang kanyang favorite street foods ay ang kwek-kwek, isaw, fish balls at adidas o chicken feet. Ang kanyang comfort food ay ang sweet-style Pinoy spaghetti at gusto rin niya ang pininyahang manok, Spanish tapas, wine at cochinillo. Ibinahagi niya na isa sa kanyang mga paboritong kulay ang savanna, isang warm at muted tone. Ang kanyang favorite places ay ang El Nido, Palawan, Spain, Japan at Singapore. At kilala siya bilang isang crowd favorite pagdating sa endorsements na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng brand mula sa health supplements, dental care hanggang sa mga aesthetic services at marami pang iba. Dahil sa kanyang gandang taglay ay may mga nabighani sa kanya. Una ay si Miko Palangka. Si Miko ay dating actor at model. Sila ay nagsimulang nagkakilala noong 2002 kung saan si Bea ay teenager pa at si Miko naman ay nasa early 20s. Nanligaw ang actor sa kanya ng ilang taon at naging opisyal na magkasintahan sila noong 2006 at sabi ni Bea na si Miko ay ang kanyang first boyfriend. Ngunit sila ay naghiwalay noong 2008 dahil hindi talaga sila magkaintindihan at magkaiba ang kanilang priorities. Matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ni Miko Palangka noong December 2019, nagpahayag si Bea ng kanyang pakikiramay sa pamilya nito. Ang pangalawa ay si Jake Cuenca. Si Jake ay isang actor. Taong 2008 pa nang aminin ni Bea na nagde-date sila ni Jake. Gayunpaman, hindi naging eksklusibo ang kanilang relasyon at matapos ang ilang dates, nagdesisyon silang manatiling magkaibigan upang mas pagtuunan ng pansin ang kani-kanilang karera. Ang pangatlo ay si Zanjo Marudo. Si Zanjo ay isang actor at model. Ang kanilang pag-iibigan ay tumagal lamang ng mahigit 5 taon simula 2011 hanggang 2016. Kinumpirma ni Bea ang kanilang relasyon ay nagsimula noong 2011 at noong January 2016 ay inanunsyo ni Zanjo ang kanilang paghihiwalay. Ayon kay Bea, ang isa sa mga dahilan ay ang kakulangan ng oras para sa isa't isa. Si Zanjo ngayon ay may asawa na si Ria Ataide at may anak na sila. Ang pang-apat ay si Gerald Anderson. Si Gerald ay isang actor. Nagkaroon si Bea ng whirlwind romance kay Gerald noong 2010. Muli silang nagkatrabaho sa pelikulang How to Be Yours noong 2016 at muling naging malapit sa isa't isa. Noong 2018 ay inamin pa ni Bea na naiisip niyang pakasalan si Gerald balang araw. Ngunit noong 2019 ay umugong ang breakup rumors matapos ang ilang makahulugang post ni Bea sa social media. Kalaunan, ibinahagi niya na para sa kanya hindi sila opisyal na naghiwalay.
Bigla na lamang umano siyang hindi kinausap ni Gerald. Samantala, itinanggi naman ni Gerald ang issue ng third party. Si Gerald ngayon ay may girlfriend na si Julia Barreto kung saan kinumpirma nila ang kanilang relasyon noong March 2021. Ang panlima ay si Dominic Roque. Si Dominic ay isang actor at model. Pagsapit ng 2021, kinumpirma ni Bea na sila na nga ngunit mas pinili nilang panatilihing pribado ang kanilang relasyon. Noong July 18, 2023, naganap ang isang espesyal na proposal sa Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Bataan. Isang sandaling inilarawan ni Bea bilang real thing. Ngunit pagsapit ng February 2024, kinumpirma ng dalawa ang pagtatapos ng kanilang engagement sa maayos na paraan at humiling ng privacy sa publiko. Kahit nagkaroon ng iba't ibang issue at espekulasyon, ay mas pinili nilang harapin ito ng may respeto sa isa't isa. Ang kasintahan ni Dominic ngayon ay ang actress na si Sue Ramirez, kung saan nagsimula ang kanilang relasyon noong December 2024. At ang pang-anim at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon ay si Vince Co. Si Vince ay anak ng founder ng Pure Gold na sina Lucio Co at Susan Co, at siya ang president ng Pure Gold Prize Club Incorporated. Ang dalawa ay binansagang BV Co ng kanilang mga fans at unang na-link noong May 2025 matapos silang makita na magkasama sa mga biyahe at ilang public appearances. Kinumpirma ni Bea ang kanilang relasyon noong August 2, 2025. Sa kabila ng kumpirmasyon, pinili pa rin ng actress na panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Sa isang Facebook livestream ng St. Peter the Apostle Parish, ibinahagi ang marriage banns ng dalawa, isang tradisyong Katoliko kung saan inaanunsyo sa publiko ang nalalapit na kasal. Nakasaad dito ang kanilang mga legal na pangalan na Ferdinand Vincent P. Co bilang groom at si Philbert Angeli Escalante Ranolio bilang bride. Sa kulturang Katoliko sa Pilipinas, ang marriage banns ay karaniwang inilalabas 3 hanggang 4 na buwan bago ang kasal bilang bahagi ng paghahanda at transparency sa komunidad. Bago maging artista, nadiskubre si Bea matapos sumali sa isang local beauty pageant. Sa murang edad na 13 ay sumali siya sa isang beauty pageant, ngunit dahil may age requirement ay nagpanggap siyang 16 years old para lamang makasali. Sa kabila ng kanyang batang edad, nakuha niya ang titulong first runner-up, isang oportunidad na nagbukas ng pinto para siya ay tuluyang mapansin at makapasok sa mundo ng showbiz. Noong 2002 ay nagsimula ang karera ni Bea bilang isang teen actress sa K2BU. Hindi nagtagal, mabilis siyang sumikat at nakilala lalo na nang makapareha niya si John Lloyd Cruz sa mga romantikong teleserye na Kay Tagal Kang Hinintay at It Might Be You. Dito nagsimulang mabuo ang kanilang tambalan na minahal ng maraming manonood. May successful romantic films rin sila tulad ng My First Romance, Now That I Have You, All About Love, Close to You, at ipinares sa teleserye na Ikaw ang Lahat sa Akin at Maging Sino Ka Man. Noong 2007, sila ay naging main cast sa romantic film na One More Chance at nakatanggap siya ng parangal bilang Box Office Queen Award at the 38th Box Office Entertainment Awards. Noong 2008 ay nag-release siya sa kanyang debut album na The Real Me under Star Records at gumanap sa titular role sa Philippine adaptation ng I Love Betty La Fea. Noong 2009, isa siya sa bida ng romantic film na And I Love You So, kasama sina Derek Ramsey at Sam Milby. Noong 2010 ay na-reunite sila ni John Lloyd Cruz sa romantic film na Miss You Like Crazy at nakatanggap siya ng parangal na Movie Actress of the Year at the 42nd Box Office Entertainment Awards. May ginampanan rin siya sa revenge series na Magkaribal at lumabas sa family drama series na Sa'yo Lamang. Noong 2011, makikita siya sa comedy film na Pakpak My Dr. Quack at sa action series na Guns and Roses. Noong 2012, makikita siya sa romantic drama film na The Mistress kasama si John Lloyd Cruz at ipinares rin sila sa teleserye na A Beautiful Affair at lumabas din si Bea sa pelikula na 24/7 in Love. Noong 2013 ay may ginampanan siya sa 2 box office hits film na Four Sisters and a Wedding at She's the One. Noong 2014, gumanap siya ng 2 role sa teleserye na Sana Bukas Pa ang Kahapon kasama si Paulo Avellino. Noong 2015, ang kanyang 2
dalawang most successful films ay ang The Love Affair at A Second Chance. Noong 2016 ay may ginampanan siya sa How to Be Yours kasama si Gerald Anderson. Noong 2017 sa A Love to Last kasama si Ian Veneracion. Noong 2018 sa Kasal kasama sina Derek at Paulo. At sa First Love kasama si Aga Mohlak. Noong 2019 sa Eerie na kanyang first horror film kasama si Charo Santos Concho at Unbreakable kasama si Angelica Panganiban. Noong 2020 sa pelikula na Fangirl at sa Four Sisters Before the Wedding. Noong 2021, matapos ang halos 20 years sa ABS-CBN ay lumipat siya sa GMA Network para sa bagong yugto ng kanyang karera. At ang kanyang first acting project ay ang Startup PH kasama si Alden Richards noong 2022. Noong 2023, nagkaroon siya teleserye na Love Before Sunrise at noong 2024 hanggang 2025 ay may ginampanan siya sa teleserye na Widow's War kasama si Carla Abellana. At ngayong taon ay may television comeback siya sa political thriller series na Whispers from Heaven kasama sina Tom Rodriguez at Maricar Reyes. At marami pa siyang mga pelikula at TV shows. Hindi lang sa pag-arte umaangat ang actress, isa rin siyang matagumpay na entrepreneur na may iba't ibang negosyo. Isa sa kanyang ipinagmamalaking investment ay ang Beati Firma na matatagpuan sa Iba, Zambales. Bukod dito, inilunsad din niya ang kanyang travel lifestyle brand na Bash Manila noong November 2023. Ang brand na ito ay nakatuon sa paggawa ng mga stylish at matitibay na travel organizers, bags at luggage na hango sa kanyang hilig sa paglalakbay at pagiging organisado. Pagdating naman sa kanyang yaman, tinatayang umabot sa 2.4 billion pesos ang kanyang net worth, kaya siya ay tinaguri ang isa sa pinakamayamang Filipina actress ng kanyang henerasyon. Siya ay may mga naipundar. Isa na dito ang kanyang 3-story house sa Quezon City na may sophisticated style na nasa 600 square meter lot. Ang harapan ng kanyang bahay ay napaka-ingrande at kahanga-hanga. May steel gates at electrical wires fences na nagbibigay seguridad at karangyaan. Agad ding mararamdaman ang init ng tahanan dahil sa stone claddings na kahawig ng pinatong-patong na kahoy na nagdadagdag ng kakaibang texture at timeless elegance sa kabuuan ng bahay. Ang living area ay may cowhide area rug na may iba't ibang disenyo na nagbibigay ng kapansin-pansing visual effect laban sa makintab na marbled floor. May all-white sofa set na lalong nagpapalinaw at nagpapaganda sa espasyo. Agaw pansin din ang baby grand piano at ang colorful metal sculpture sa ibabaw ng side table. Mayroon ding necklace-type chandelier sa living area at isang abstract painting ng national artist na si Arturo Luz na nagbibigay ng matinding contrast sa white color scheme ng sala. Ang powder room ay may gold mosaic tiles at intricately carved mirror na kumikislap sa ganda. Hallway. Bago makarating sa formal living room, daraan muna sa isang short passage na may mother of pearl mosaic tiles sa dingding na nagbibigay ng eleganteng dating. Ang dining area ay may 10-seater dining table na yari sa solid acacia wood at may upholstered chairs tufted with metal details. Ang mesa ay yari sa solid acacia wood. Ang base nito natatakpan ng mirror panels. Ang gilid ng mesa ay bahagyang magaspang upang mapanatili ang natural effect ng original wood at sa ibabaw nito ay ang crystal chandelier na lalong nagpapaganda sa dining experience. Sa kitchen ay makikita ang kompletong kagamitan na tiyak na magugustuhan ng isang true foodie o cook loves. Ito ay may glass ceramic cooktop, range hood, built-in microwave and convection ovens, espresso machine, ice cream maker, wall-mounted flat-screen TV at ang customized cabinets ay may high-gloss white finish na may wooden color accents na nagbibigay ng modern at malinis na itsura. Sa kanyang home office, makikita ang kombinasyon ng luma at bagong estilo. Nariyan ang Mac desktop computer at LED TV na katabi ng mga vintage items tulad ng typewriter at phonograph at may pinakostumize siya na blue ottoman na maaari ring magsilbing mesa, couch at armless chair na may tufted backrest.
Mayroon ding framed black and white portraits nagpapakita ng iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Ang dressing area ni Bea ay para lang sa kanyang mga damit. Sa cabinet sa gitna nilagay niya ang kanyang mga accessories at may crystal chandelier rin na nagbibigay ng karagdagang liwanag sa espasyo. Ang kanyang bag collections ay kinabibilangan ng mga kilalang brand tulad ng Prada, Gucci, Tory Burch, Chanel at Louis Vuitton. Samantala, ang kanyang shoe collections ay mula naman sa Yves Saint Laurent, Christian Louboutin, Prada at Gucci. Sa ikatlong palapag matatagpuan ang entertainment area o ang tinatawag niyang second living room na siyang paboritong tambayan ng kanilang pamilya. Tampok dito ang L-shaped sectional sofa at cowhide area rug na nagbibigay ng komportableng ambience. Sa master bathroom ay maaaring mag-enjoy si Bea sa mahahabang paligo gamit ang kanyang clawfoot tub. Mayroon pa itong wooden tray kung saan maaaring maglagay ng cup of tea, book or scented candles. Pinili ni Bea na magkaroon ng sarili niyang sauna sa loob ng kanyang tahanan. Ang pagkakaroon ng ganitong klasing silid ay malinaw na palatandaan na ang may-ari ng bahay ay maaring sobrang abala sa kanyang karera o isa talagang homebody na mas pinipiling manatili na lamang sa bahay kaysa lumabas. Ang kanyang master bedroom ay may custom-made queen-size bed na may wingback headboard, may makakapal na kurtina upang maprotektahan siya sa liwanag ng umaga, lalo na't madalas abutin ng gabi ang kanyang trabaho. Tulad ng ibang bahagi ng bahay, mayroon din itong chandelier na nagbibigay ng eleganteng vibe. Sa backyard ay makikita ang isang inviting and cozy side backyard na kadalasang pinagdarausan ng mga salo-salo at family gatherings, at ito ay may pleasing image dahil sa 3 earth colors na present dito tulad ng blue pool, green grass at brown columns, shingles. Ang swimming pool ay may kakaibang hugis at may kasamang waterfall sa dulo nito. Ayon sa Feng Shui, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng biyaya kung may elementong tubig sa loob ng iyong tahanan at ang tubig na ito ay patuloy na gumagalaw o umaagos. Sa kabuuan, ang white color scheme ng tahanan ni Bea ay lumilikha ng airy and bright atmosphere at may sense of balance and peace. Tulad ng kanyang sinabi, ang maganda dito yung pagpasok mo yung maaliwalas sa pakiramdam. Isang tunay na tahanan na hindi lang maganda sa paningin, kundi nagbibigay rin ng kapayapaan sa puso. Nakapundar rin siya ng napakalawak na farm sa Zambales sa may 16 hectares. Nabili niya ang lupa noong 2011 na pinangalanan niyang Beati Firma na ang kahulugan ay Blessed Farm. Ang buong perimeter ng farm ay napapalibutan ng mga matatayog na mahogany trees. Ayon kay Bea, halos 5,000 mahogany trees na ang kanilang itinanim sa loob ng 8 taon. Bukod sa ganda nitong tingnan, isa rin itong good investment dahil kilala ang kahoy nito sa tibay na perpekto para sa paggawa ng furnitures. Kapansin-pansin din ang kanilang mga puno ng mangga na maayos na nakaayos at parang eksena sa larong Farmville dahil sa kanilang pagiging organisado at well-maintained. Mayroon ding itinayong weekend house ang pamilya ni Bea kung saan sila maaring magpahinga at mag-relax tuwing bumibisita sa Zambales. Ang bawat kwarto rito ay may espesyal na pangalan mula sa kanyang ina na si Mary, sa kanyang pamangkin na si Santiago, hanggang sa kanyang iconic movie character na si Basha. Sapat ang lawak ng Beati Firma upang alagaan ang iba't ibang hayop tulad ng baka. Ipinagmamalaki ni Bea na ang kanilang farm ay organic at all-natural, walang artificial feeding o antibiotics. Sa halip, pinapakain nila ang kanilang mga alaga ng darak, dayami at pulot. Hindi lang iyon, ang farm ay environment-friendly rin. Gumamit sila ng solar-powered lights sa paligid upang makatipid sa kuryente at makatulong sa kalikasan. May kalamansi trees din sila na tinanim dito at ang bunga nito ay ibinebenta upang makapagbigay ng kabuhayan sa kanilang mga empleyado. Dahil nakatira sa Maynila ang pamilya, kumuha sila ng farm manager na si Doy noong 2013 upang mamahala sa araw-araw na operasyon. Bukod sa mga baka, may inaalagaan din sila na kambing, manok, pato at baboy. At mas nakakatuwa pa dahil may mga pangalan ang ilan sa mga ito.
Ang dalawang pato ay tinawag na Bibi Cream at Bibi Co, habang ang tatlong baboy naman ay sina Samgyup at Sal na hango sa salitang Samgyupsal. Mayroon ding palayan ang pamilya ni Bea sa Botolan, Zambales upang makatulong sa pagpapatuloy ng farm. Isa pang kahangahangang bahagi ng Beati firma ay ang kanilang adoption ng rescue dogs na proyekto ng kanyang ina. Dahil alam ng pamilya kung gaano kahirap magpatakbo ng farm, naging mapagbigay sila sa kanilang mga tauhan at pinayagan nila ang kanilang manggagawa na magtayo ng sariling komunidad sa loob ng farm. Makikita rin sa farm ang isang old school kitchen na bumabagay sa rural na tema. May basketball court na maaaring gawing event place para sa mga pagtitipon ng pamilya at may fish pond kung saan sila nag-aalaga ng tilapia. Mayroon ding treehouse bilang alaala sa simula ng kanilang paglalakbay kung saan dati ay iisa lamang ang puno sa lupain na tinatawag na kupang. Nang ito ay putulin dahil sa pagiging mapanganib, ginamit nila ang puno bilang mesa sa kanilang bahay. Nag-invest din si Bea sa mga bagong tractor na ayon sa kanya ay mahalaga upang mapadali ang trabaho sa farm at mapataas ang productivity. Hindi rin mawawala ang isang maliit ngunit makabuluhang chapel na dinisenyo ng kanyang ina, pati na rin ang gym para sa kalusugan ng pamilya. Samantala, ang kanilang pig pen ay inayos upang mas maayos na maalagaan ang mga biik ni na Sam, Job at Sal. Nakabili rin siya ng 2-bedroom apartment sa Madrid, Spain na nabili niya noong May 2022 sa halagang mahigit 30 million pesos. Ipinakita niya ang 6 na apartment na kanyang pinagpilian. Ang kanyang pinili ay ang house number 2 na matatagpuan sa Chamberí, isang lugar na kilala bilang isang traditional district na may aristocratic architectural flair at isang tahimik at family-friendly na neighborhood sa Spain. Isa sa mga dahilan kung bakit siya napunta sa nasabing lugar ay ang pagiging payapa nito at ang posibilidad na makabuo siya ng isang komunidad. Gusto raw niya ang simpleng ideya ng pagbati sa kanyang mga kapitbahay tuwing umaga at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang napili niyang apartment ay may 2 silid, isang master bedroom at isang pangalawang kwarto. Bagamat aminado siyang iyon lamang ang hindi niya gaanong nagustuhan dahil nais sana niya ng mas maraming kwarto. Gayunpaman, bumawi naman ito sa ganda ng disenyo at kalidad ng mga materyales na ginamit. Bagamat ang gusali ay itinayo pa noong 1800s, ito ay itinuturing na new build. Ibig sabihin ay bagong renovate ang interior nito mula sa plumbing hanggang sa mga kwarto. Ang nasabing gusali ay dinisenyo ng kilalang arkitektong si Tristan Domecq na siya ring gumawa ng mga bahay ng fashion mogul na si Amancio Ortega, ang may-ari ng sikat na brand na Zara. Kumpleto rin sa modernong appliances ang apartment tulad ng refrigerator, freezer, dishwasher, microwave, oven at washer-dryer combo. Isa sa mga pinaka-nagustuhan ni Bea ay ang malaki at eleganteng marble countertop sa kusina. Perpekto para sa kanyang hilig sa pagluluto at pag-e-entertain ng mga bisita. Bukod dito, pinuri rin niya ang magandang lighting ng unit pati na ang maayos na layout ng mga banyo. Ang master bathroom ay may walk-in closet, hiwalay na shower at toilet area at double sinks, isang detalye na talagang nakaagaw ng kanyang pansin. Aminado si Bea na lampas ito sa kanyang budget, ngunit nanaig ang kanyang kagustuhan dahil sa kalidad, disenyo at lokasyon ng apartment. Para sa kanya, ito ang pinakaakma sa kanyang panlasa kumpara sa iba pang kanyang tiningnan. Ang kanyang condo unit ay pina-renovate niya na ngayon ay tinatawag na niyang work hub o mini office. Ito ay matatagpuan sa Eastwood, Quezon City sa may 25th floor unit. Pagpasok pa lang agad nang mapapansin ang grand entrance na napapalibutan ng fluted panels, French mirror wall at grand arch at sinadya niyang gawing minimalist at fluid hallway upang magbigay ng malinis at eleganteng unang impresyon. Pinili rin niya ang tinatawag na Japandi design, isang kombinasyon ng Scandinavian functionality at Japanese rustic minimalism. Para kay Bea, mahalaga ang pagiging simple, calming at higit sa lahat functional ng kanyang workspace. Isa sa mga hidden features ng kanyang mini office ay ang sliding fluted panels na nagtatago ng isang kitchenette na gawa sa Carrara marble, kapareho ng materyales na ginamit niya sa kanyang Spanish condo. Kumpleto ito
sa sink, microwave, storage para sa cutlery at snacks, refrigerator at isang coffee area, perfect para sa quick breaks habang nagtatrabaho. Ang bathroom naman ay cleverly designed. Ang pinto nito ay nakatago rin sa loob ng French mirror wall, pati na rin ang electrical panel board. Sa loob, makikita ang kombinasyon ng fluted panels, Carrara marble at marble-like wallpaper na nagbibigay ng eleganteng vibe. Hindi rin mawawala ang impluensya ng Japanese wabi-sabi philosophy na nagpapahalaga sa kagandahan ng imperfection at na-highlight dito ang warped shaping bathroom mirror. Sa living area muling makikita ang fluted panels at isang minimalist setup na may marble top table. Ang sentro ng espasyo ay isang sculpture mula kay Michael Cacnio, isang artwork na dati niyang makikita sa kanyang bahay. Ibinahagi ni Bea na ang mini office na ito ay nagsisilbing lugar kung saan siya maaaring magbasa ng scripts, mag-aral ng mga pelikula o kahit magsulat. Layunin din nitong ihiwalay ang trabaho sa kanyang personal na buhay sa bahay. Hindi lang ito para sa solo work, naiisip din ni Bea na gamitin ang space para sa brainstorming sessions or casual gatherings kasama ang kanyang team o mga kaibigan. Ang dining area na may marble-topped table at fluted panel details ay maaari ring magsilbing creative meeting space. Sa isang sulok naman makikita ang isang makeshift studio na may iba't ibang backdrops pati na rin isang cozy coffee corner. Sa simula, plano niya itong gawing personal office, ngunit napagtanto niyang mas gusto niyang kasama ang kanyang team habang nagdi-discuss ng ideas. Mayroon ding maliit na balcony area na may green turf at artificial plants na nagbibigay ng relaxing na view ng Quezon City. Ayon kay Bea, sa laki ng espasyo at sa tanawin, mararamdaman mong parang napakaliit mo sa mundo, parang isang speck of dust. Sa huli, ibinahagi ni Bea na maaaring hindi pa ito ang huli niyang work hub. Pagdating naman sa sasakyan, siya ay may plain cabin-inspired taping van o artista van na Ford Transit 15-seater na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1.9 million pesos at malaki ang nagastos niya para sa pagpa-customize nito. May mga luxury cars at SUVs siyang ginagamit pero hindi lahat ay officially confirmed. Mas madalas niyang i-feature ang kanyang properties gaya ng kanyang farm, condo at house kaysa sa sasakyan. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.